mga matatapang? You know, please tell them. Yes, Your Honor. Ngayon lamang, okay, even Secretary Guevara said that is the first time Congress is investigating after so many years. Why? Because kahit na so many years yan, injustice yan eh. Kahit na umabot ng 10 taon yan, injustice pa rin yan. At may remorse pa rin na feeling yung mga biktima. Ang frustration ko lang is this. Bakit hindi nag-a-appeal na natatakot? Aba, hindi na kinakailangan matakot dito. Kung ako, tinatabangan ko yung sarili ko eh. Di ba? Yes, Your Honor. Oh. We thank you for the assurance, Your Honor, but again, we allow the victims to process their grief and their healing at their Go own ahead, pace. you call the victims then. And for the next hearing, I think we would be able to produce even more victims from Cebu, Your Honor. So for today, may we have Dalia Cuartero from Bulacan. Good afternoon po, Your Honor. Sige po. Pakilakas po yung boses ninyo. Ako po si Dalia Cuartero. Ako po ang ina ni Jesus Cuartero na pinatay ng pulis Bulacan noong March 2019. Daboy po ang tawag namin sa anak ko. Si Daboy po ay nagtatrabaho bilang HR sa isang kumpanya. Siya po ay mabait na bata, maasikaso at palakaibigan. Ang hanap buhay ko po ay nagluluto ako ng pagkain para sa isang kantin. Saka dinadala ko sa kantin ng 5:30 ng umaga. Kahit may trabaho din si Daboy, naglilinis pa rin siya ng kusina. Malaking tulong po si Daboy sa amin. Si Daboy po, dahil siya din ang nagbibigay ng allowance sa isa niya pang kapatid. Palasimba po si Daboy. Wala pong pinipiling kaibigan at handa siyang tumulong sa kapwa niya. Kung minsan, yung mga kaibigan niya sa amin, gustong magtrabaho, walang pambayad sa requirements. Si Daboy po ang nagbibigay ng pera para makapagtrabaho din po sila. Wala po sa anumang drug watch list ang anak ko sa barangay. Ang barangay na po namin mismo ang nagbibigay. Miss Cuartero, Yes ilang po. taon po siya nung pinatay? 26 po. Ano po akusasyon sa kanya? Ano po kasi Siya siya po ba drug user, drug dealer? Ano po ang inaccuse sa kanya? may nahuli daw pong, actually po wala po siyang wala po siya sa drug watch. Wala. Wala, yung dalawa lang po Go ahead. nakasama niya. Sige po, tuloy po niyo. Palasimba po si Daboy, walang pinipiling kaibigan at handa siyang tumulong sa kapwa. Kung minsan, yung mga kaibigan po na gustong magtrabaho ay walang pangbayad sa requirements, si Daboy po ang nagbibigay sa kanila ng pera nang makatrabaho din po sila. Wala po sa anumang drug watch list ang anak ko sa aming barangay. Barangay na mismo ang nagsabi, gayon pa man, natukhang pa din si Daboy. Noong March 2019, 7:30 ng gabi, nagpapaalam ang anak ko na pupunta sa kanyang pinsan na si Jeffrey Haylar sa Lancaster Place Subdivision para makipagbanding sa kanyang mga pinsan. Yun na po ang huling beses ng pagkikita at pag-usap ko kay Daboy. Ayon sa pamangkin kong si Jeffrey, habang sila'y nag-iinuman, ilang beses nagre-ring ang phone ni Daboy. Noong una, hindi niya ito sinagot.
Kalaunan, sinagot na rin at umalis. May sasamahan daw itong kaibigan. Hindi na nakauwi si Daboy. Kinabukasan, March 25, 2019, bandang 7:30 ng umaga, may dumating na pamilya. May dumating na isang pamilyang kaibigan at hinahanap siya dahil magkasama daw si Daboy. Magkasama sila ni Daboy noong gabing magkakasama. Magkasama kaming naghahanap ng pamilya namin. Unang pinuntahan namin, Police Compact 7 Towerville, San Jose del Monte, Bulacan. Dahil alam namin laganap ang patayan sa mga panahong ito, natatakot kami na baka madamay siya. Sabi ng mga pulis, wala naman daw silang alam. Pagkatapos nagpunta sa pulis, ay nagpunta kami sa mga orinarya sa Jade Funeral Home, Tala, Caloocan. Nakita ko po ang bangkay ni Daboy kasama ang kaibigan at isa pang lalaking may pangalang Jeffrey Villari. Nalaman na lang namin na napatay daw sila sa isang di umanong bypass operation noong March 25 sa Towerville, sa